May mga bahay na hindi pinamumugaran ng multo, kundi ng isang bagay na naghihintay lang na mapansin mo. Tuwing 3:00 ng madaling araw, may naririnig siyang naglalakad sa kisame. Pero isang gabi, tumigil ito at nagsimulang bumaba. Hindi naman talaga balak ni Adrian na tumira sa bahay na yon. Lumipat lang siya dahil mura ang renta at wala nang ibang matitirahan sa lugar na yon. Lumang bahay, gawa sa kahoy. May kisame na parang laging may gumagalaw kapag gabi. Nung una, akala niya normal lang. Lumang bahay may mga ingay talaga. Pero sa unang gabi pa lang, may kakaiba na. Eksaktong 3:00 ng madaling araw, nagising siya. Hindi dahil sa panaginip, kundi dahil sa tunog. May naglalakad sa kisame. Mabagal, mabigat, parang may paa. Tumigil siya sa paghinga. Nakatingin lang sa kisame habang nakahiga. 1, 2, 3. Bawat hakbang ay parang sinasadya. Parang alam nitong gising siya. Kinabukasan, tinanong niya ang may-ari, "May daga ba dito sa kisame?" Ngumiti lang ang matanda. "Sanayan lang yan." Hindi na siya nagtanong pa. Pero kinagabihan, bumalik ulit. 3:00. Parehong oras, parehong lakad. Ngunit mas mabagal, mas mabigat, at mas malapit. Parang paikot-ikot sa ibabaw ng kanyang kama. Hindi siya nakatulog. Ilang gabi ang lumipas, nasanay siya. O pilit niyang sinanay ang sarili. Hanggang sa isang gabi, may narinig siyang kakaiba. Hindi na lakad, kundi kalmot. Mahabang kalmot sa kahoy. Parang may hinihila sa kisame. Dahan-dahan, pakiskis. Napaupo siya sa kama. Pinakinggan niyang mabuti. Pakiskis, pakiskis. Parang may gumagalaw papunta sa gitna ng kisame. Eksakto sa ibabaw niya. At doon, tumigil. Tahimik. Sobrang tahimik. Hanggang sa may narinig siya. Isang bulong. Mahina. Malapit. "Gising ka na." Nanlamig ang buong katawan niya. Hindi iyon galing sa labas. Hindi rin sa paligid. Parang galing sa loob ng kisame. Tumayo siya. Dahan-dahang umatras. Hindi niya alam kung anong gagawin. Hanggang sa may tumulok. Isang patak. Diretso sa sahig. Madilim. Malapot. Dugo. Napatingin siya sa kisame. May maliit na bitak. At mula doon, may nakasilip. Isang mata. Nakatitig sa kanya. Hindi kumukurap. Hindi gumagalaw. Nakatitig lang. Sumigaw siya. Tumakbo palabas ng bahay. Hindi na siya bumalik kinagabihan. Kinabukasan, bumalik siya kasama ang may-ari. Wala na ang bitak. Walang dugo. Walang bakas. "Baka na naginip ka lang," sabi ng matanda. Pero napansin niya, may bagong marka sa kisame. Parang may ginapang. Mahabang linya, paikot sa ibabaw ng kama niya. Hindi na siya nagtagal. Lumipat siya kinabukasan. Akala niya tapos na ang lahat. Akala niya nakaligtas na siya. Pero hindi. Sa bagong apartment niya, unang gabi, tahimik. Pangalawa, tahimik pa rin. Pangatlo, nagising siya 3:00. Walang tunog, walang lakad, walang kalmot. Ngunit may kakaiba. May bakas sa kisame. Parehong marka. Parang may gumapang. Mahabang linya, paikot sa ibabaw ng kama niya. Hindi siya gumalaw. Hindi siya huminga. Hanggang sa may narinig siya. Hindi sa kisame. Hindi sa labas. Kundi sa ilalim ng kama. Isang mabagal na paghinga.
at isang pamilyar na boses ang bumulong. Lumipat ka, pero sinundan kita pa rin. Biglang may humawak sa paa niya, malamig, mahigpit, at unti-unting hinila pababa. Sumigaw siya, pero walang nakarinig. Kinabukasan, wala na si Adrian. Walang bakas ng pag-alis. Walang kahit anong naiwan. Pero sa apartment, may naririnig na bagong tunog. Tuwing 3:00 ng madaling araw, hindi na sa kisame, kundi sa sahig. May gumagapang at minsan may kumakatok sa ilalim ng kama. 3 beses. At kapag sumilip ka, makikita mo siya. Nakatingin, nakangiti, at naghihintay. Kung ikaw ang makarinig ng kalmot sa kisame at may bumubulong ng pangalan mo, titignan mo ba kung ano ang nasa taas?